Ngayon na ngang pinahinto ng NTC ang patuloy pa rin na pag-e-ere ng ABS-CBN ng kanilang mga channel sa TV Plus at pinahinto na rin ng NTC ang satellite broadcast ng SkyDirect sa buong bansa kahapon. Ito ay sa pamamagitan ng pag-i-issue nila ng 2 cease and desist order. Matatandaan niyang kwestiyon noong June 29 sa NTC Commissioner Gamaliel Cordoba nina Deputy Speaker Marcoleta, Congressman Boying Remulla at Congressman Defensor habang isinasagawa ang ikawalong pagdinig ukol sa ABS-CBN franchise. Dito nga ay tahasan nilang kwestiyon si Commissioner ng NTC na si Mr. Cordoba kung bakit hinahayaan nilang mag-operate ang ABS-CBN gamit ang TV Plus sa pamamagitan ng Channel 43 samantalang wala naman itong prangkisa at kasalukuyan pa itong dinidinig sa Kongreso. Sa nasabing pagdinig nga ay dumepensa naman si Mr. Carlo Katigbak na may block time arrangement daw di umano ito sa AMCARA at hindi daw sakop ng unang cease and desist order ang Channel 43. Na tinawag naman ni Congressman Boying Remulla na palusot lamang ito dahil wala na silang karapatang mag-broadcast nung time na mapaso ang kanilang prangkisa at ang kanilang pagpapalabas sa TV Plus for the past 8 weeks ay illegal na. At question din ng mga nasabing mambabatas ang NTC Commissioner dahil pati sa satellite broadcast ng SkyDirect ay hinayaan nilang mag-broadcast pa rin ang nasabing network samantalang isa na rin paso ang prangkisa nito. Panoorin po natin kung paano igisa ng mga mambabatas ang NTC Commissioner dahil hindi umano nito ginagampanan ang kanyang tungkulin. 966, isa lang po naman ang frequency na kayo nagbigay. Tama po ba? Opo, yun pong Channel 2 po ng television ang binigay po doon. Yes. Noong pong 1987. At dahil sa teknolohiya, yung ibinigay ninyong frequency, naging 5 channel o 6 o 10 channel pwede. Ganito po, Your Honors. Ito po kasing binigay nung Channel 2 noon pong 1987, ito po ay VHF, very high frequency. Hindi po dito pwedeng gawin ang digital TV. Okay, para lang po maintindihan, Commissioner Cordoba, para maintindihan po ng ating mga kababayan, yung frequency na yon nung naging digital, dumami ang channel. Ano po, Your Honors, iisa lang po ang channel nila, pero because of the technology, ay kaya po mag-load ng 4 hanggang 6 po na programa. Okay, 4 hanggang 6 na programa. Yes. Kaya ang ibig mo sabihin, nung nag-cease and desist ka, yung mismong frequency niyan, kahit anumang programa ang nandyan, dapat huminto. Yes, Your Honors. Correct. Okay, yun lang po. At ang commitment mo, ngayong hapon, ihinto mo lahat ng programa. Yes, Your Honors. At ilalabas mo yung alias na CDO mo na yan sa kadahilanan na yan din ang guidance sa'yo ng Solicitor General. Tama po, Your Honor. At yung ginawa ng ABS-CBN na nitong 8 linggo na lumalabas sila, alam nila na may kamalian ang kanilang ginawa at may violation sa inyong nilabas na order. Dapat po ay alam nila yan, Your Honor. Thank you. So, Your Honor, I leave it to the committee now. We can discuss the details of the issue. I just want that commitment from the NTC because, again, hindi ho to for or against. It is the power of Congress. We are the only ones given the power to issue franchises. Yung appeal ni Mr. Katigbak, we did that, Mr. Katigbak. The provincial authority. Nagkataon, sabi ng NTC at that time, no, you have to stop. So nandito po tayo sa sitwasyon ngayon. But the law is the law and we have to obey that. And we thank the NTC for that. Yung binanggit ni Congressman Boying, ibang topic naman yung pag-usapan doon. But today, Mr. Chairman, the continuing use of that frequency should stop at lahat po ng programa na lumalabas dyan sa frequency yan ay dapat huminto. Thank you, Mr. Chairman, for that and thank you, members of the committee. Mr. Chair, maraming salamat Vice Chairman Mike Defensor. Bagamat marami po sa ating mga kababayan ang gumagamit talaga ng TV Plus ay malulungkot sa balitang ito. Ngunit kailangan po nating tanggapin talaga kung ano ang nararapat sa batas. At dapat po lahat ng mamayan ay matutong sumunod talaga sa batas. It's been answered. We go back to the normal procedure. I submit to the wisdom of the committee. Thank Salamat, you, Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Katigbak, you're now recognized. Mr. Chair, hindi ko lang po nasagot yung tanong ni Congressman Remulla po earlier, no? If we were willing to submit ourselves to the judgment of the NTC.
Of course, we are willing to submit our judgment to the regulatory agency. Yung hinihingi po lang namin is to make sure that we are given due process. So we have the right venue to express our position on this matter. And then whatever decision comes up, the NTC comes up with, we will respect the regulatory agency po. Parehas rin po ang kahilingan ng committee ito na mabigyan kayo ng tamang proseso na kaloob sa atin ng ating saligang batas at wala na pong i-entertainin ng chairman na katanungan patungkol po doon sa napag-usapan na privilege ni Vice Chairman Mike Defensor. Bagamat kikilalanin po natin ngayon si Deputy Speaker Marcoleta para sa isang point of order. Meron ka po bang point of order, Deputy Speaker Marcoleta? Mr. Chair, if you will recall, about 2.5 weeks ago, I raised this point to the Commissioner of the National Telecommunications Commission. And at that time, he gave a very convoluted answer. So, when I called him, he asked for a few days in order to get back to me and send some briefer, not only on Channel 43, but as well as Sky Cable. Unfortunately, Mr. Chair, this afternoon, upon the question of privilege by Congressman Defensor, parang nagtatakip si Commissioner Cordova, Mr. Chair. Unang-una, ang liwanag naman doon sa binigay niyang briefer sa akin, kung ang pag-uusapan na yung Channel 43, talagang yung pagbibigay niya ng provisional authority sa Channel 43 na gamitin nga yun ng ABS-CBN, it was predicated on the franchise of ABS-CBN. Ito po yung briefer na sinabi niya. The NTC's approval of the digital terrestrial TV channel of ABS-CBN Corporation using Channel 43 was predicated on the effectivity of the franchise under 7966. Ito po yung case number 87006. Nawala na nga po yung prangkisa. Bakit nga po nagpapatuloy pa? Ito po yung isyong dapat nating ayusin. Ang sinasabi ni Mr. Katigbak, bibigyan natin siya ng due process. Pero wala na po yung prangkisa, Mr. Chair. Ito po yung pagpapatunay ni Chairman Cordova dito sa binigay niyang briefer sa akin. Ang totoo nito, Mr. Chair, hindi lamang po ito Pati po yung wireless, ito po yung digital broadcast service, ito po yung wireless na service ng Sky Cable. Ang sabi po sa report sa akin ni Commissioner Cordova, ito po ay predicated din doon sa franchise ng Sky Cable, which is Republic Act 7969, na napapaloob doon sa NTC case number 2012-386. Paso na rin po itong prangkisang ito Mr. Chair. Sa mga tweet, nagbo-broadcast po ng TV Plus ang ABS-CBN using two platforms. Ito po yung Channel 43 at saka yung wireless service ng cable, Sky Cable, pero pareho pong paso ang prangkisa. Ang sabi ko po sa kanya, kay Commissioner Cordova, kung nandyan pa siya, June 10 pa po, 2020. Ang sabi po niya, kailangan bigyan lamang siya ng ilang araw because he is discussing it with the Office of the Solicitor General. Hindi naman po ako naniniwala na abutin po tayo ng 11 na araw bago niya sabihin ngayon na ngayon pa lamang niya yata i-issue yung cease and desist order. Bakit po nagkaganon? Kailangan po nating pagtibayin na ito, Mr. Chair, because these two services being used by ABS-CBN, yung platform, Channel 43 ng Amcara, at saka yung wireless digital broadcast service ng Sky Cable, parehong paso po yung prangkisa na ginagamit. At ito po, doon sa sulat niya, sa Solicitor General, June 10, 2020, sinabi po niya, na-covered itong dalawang ito. Bakit po ngayon parang sinasabi niya na
kailangan po na pag-aralan sapagkat merong petisyon at humihingi ng TRO ang ABS-CBN sa Korte Suprema. Wala pong TRO. Sa tingin ko po, kung ako ang masusunod, dapat mag-resign po si Commissioner Cordova because he is not doing his job. Totoo lamang po ito. Matagal ko pong hinintay ito, inabot na po ngayon hanggang sa makapag-raise ng privilege, question of privilege ang ating kasama dito. Pero matagal ko na pong hinihintay. Inabot na po ng 19 na araw bago niya sabihin ngayon na mag-i-issue pa lang siya. Wala na pong, para po tayong nai-insulto rito, Mr. Chair. Nandito po tayo para himayin. Kino-consider po natin kung bibigyan pa natin o hindi ng prangkisa ang ABS-CBN. Pero walang puknat po nilang na ipapalabas din naman ang kanilang mga programa sa dalawang platapormang aking binabanggit, gayong pareho ng paso ang kanilang prangkisa. Ayon po mismo sa report po ito ng NTC. Ano po kaya ang masasabi ni Commissioner Cordova rito, Mr. Chair? Deputy Speaker Marcoleta, pasasagutin ko po ng isang bibigyan ko po ng pagkakataon upang makasagot si Commissioner Cordova. Ngunit pagkatapos po nito, ipuputulin ko po muna ang oras na ibinigay ko sa iyo para maibalik na po natin kay Chairman Chikoy ang mga presentation po ng ating mga panauhin ngayong araw na ito. DS Marcoleta. NTC, you're now recognized. Pakisagot po ang katanungan ni Deputy Speaker Marcoleta kung bakit po tila napakabagal po ng inyong aksyon na ginawa pagdating po sa usapin ng ABS-CBN. Commissioner Cordova? Your Honors, narinig niyo po ako. Malinaw po ba? Okay, tulad po ng nabanggit ko sa kanina, Your Honors, ay ang ginawa po namin ay sinigurado po namin na hindi po kami magkakamali legally. Kaya po, dahil nga ang Office of the Solicitor General, ang aming pong abogado, ay sumulat po kami sa kanila at binanggit po namin itong mga bagay na ito. At ngayon po ay sumagot po sila at natanggap po namin kaninang umaga. Dahil po, Your Honors, natatakot po kami na kapag kumilos po kami ng mali, ay maka-apekto po ito sa Supreme Court case na pending po ngayon laban sa amin. Mas importante po sa amin na maging tama ang aming mga hakbang at hindi po kami magkamali para po ang importante sa amin ay manalo po kami sa kaso na napending po sa Supreme Court. Ngayon po ay sumagot na po ang Office of the Solgen. Paano po kayong magkakamali, Commissioner Cordova? Paano kayong magkakamali? Parehong paso yung prangkisa na ginagamit ng Sky Cable sa kanyang wireless service. Paso din yung prangkisa ng ABS-CBN sa paggamit niya ng Amcara Channel 43. Paano kayong magkakamali samantalang parehong paso ang prangkisa? Your Honors, ang abogado po kasi namin ay ang Office of the Solgen, kaya po kami nagpag-guide po sa kanila. Hindi po sinabi nyo kanina para hindi kayo magkamali. Ang tanong ko po sa inyo, paano kayo magkakamali parehong paso ang prangkisa na pinagbasihan ng inyong desisyon dito sa Sky Cable Wireless at saka yung Amcara Channel 43. Ito po ang binigay niyong briefer sa akin noong June 10, 2020 na hinihintay ko po. Inabot po tayo ng 19 na araw bago nyo sabihin ngayon na mag-i-issue kayo ng cease and desist order. Bakit po ganon? Kasi nga po, inantay po namin ang guidance sa amin ng Office of the Solicitor General. Kaya nga po, ang sabi nga ni Congressman Boying, baka mademanda po kayo sa ombudsman eh. Ako po, ang gusto kong mangyari, mag-resign na lang po kayo eh. Kasi pinagtatakpan po ninyo eh. Paano po ang gagawin namin? Nandito kami ngayon. Ito bang ginagawa namin walang kakwenta-kwentang bagay, Mr. Commissioner? Nagpapagod po kami rito kahit na ang ating senaryo rito ay COVID na tayo rito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinagtityagaan naming himayin kung bibigyan natin sila o hindi ng prangkisa. Pero ngayon, nakabuyang-yang sa lahat ng mga television, nakakapag-broadcast pa rin sila eh. Kung ganun po, itigil na po natin ang proceedings, Mr. Commissioner, dahil kahit po pala wala silang prangkisa, kaya nilang mag-broadcast eh. Pasong-paso na po itong dalawa, pero pinapayagan ninyo eh. Bakit hindi naman kayo magsisentimiento sa inyo? Pupunta pa kayo sa Solicitor General. Wala pong masama doon na pumunta kayo doon. Tama lamang yon. Pero kung ginawa na ninyo kaagad yon,
Ano man aksyon ang gawin ng ABS-CBN, tiyak tutulungan kayo ng Solicitor General. Ang ginawa po ninyo, baligtad, Commissioner Cordoba. NTC, pakisagot po. Naintindihan po namin ang sentimiento ng Congressman Marcoleta. Pero ang ginawa po namin ay to ensure po na wala pong mali at tama po ang aming proseso, ay tulad po ng kahit na sinong kliyente, ay humihingi po kami ng advice muna sa aming abogado. Kaya po kami ngayon ay matibay na makakakilos dahil meron na po kaming panghahawakan na opinyon na binigay sa amin ng aming statutory counsel. At narito nga ang naging press statement ng ABS-CBN matapos silang ma-issuehan ng alias cease and desist order ng NTC. Sabi dito, press statement, June 30, 2020 for immediate release. Statement of ABS-CBN on the alias cease and desist order issued by NTC. At 2:26 p.m. today, ABS-CBN received an alias cease and desist order from the National Telecommunications Commission or NTC directing ABS-CBN to cease and desist from operating digital TV transmission in Metro Manila using Channel 43. While Channel 43 is not mentioned in NTC's cease and desist order CDO of May 5, 2020, and it is ABS-CBN's informed understanding that Channel 43 is not included in the CDO. Digital TV transmission in Metro Manila using Channel 43 will cease tonight, June 30, consistent with the intent of the alias CDO. This means that viewers with TV Plus set-top boxes in Metro Manila will be unable to watch the Teleradyo, Jeepney TV, Yay, Asia Novela Channel, Cinemo, and KBO. ABS-CBN has a pending petition with the Supreme Court questioning the NTC's CDO and hopes that such petition will be resolved soon in its favor so that it can resume broadcasting on both analog and digital platforms in the service of the Filipino. At narito naman ang naging press statement ng Sky Cable Corporation nang ma-issuehan sila ng cease and desist order ng NTC. Sabi dito, Sky Cable Corporation statement on the cease and desist order issued to the Sky Direct by the National Telecommunications Commission. Sky Direct's 1.5 million subscribers nationwide, including those in remote areas that do not receive television signals, will be deprived of access to the channels we carry that bring them news, information, education, and entertainment is starting tonight, June 30, 2020. As Sky Cable Corporation complies with the cease and desist order CDO issued by the National Telecommunications Commission or NTC, stopping the company from operating its direct broadcast satellite service immediately. In the spirit of fairness, we continue to appeal to the NTC to extend the same privilege given in the past to other companies whose franchises have expired but are currently pending in Congress to continue its operations until a resolution is passed. We assure our subscribers that we will exhaust all legal remedies to resume our services. We commit to attend to the concerns of our valued subscribers and partners arising from this decision. We will refund all unconsumed prepaid loads and advance postpaid payments. We appeal to our Sky Direct subscribers and partners for understanding and patience as we undergo this process. Our valued subscribers of Sky Cable and Sky Fiber, however, will continue to enjoy uninterrupted services as they are unaffected by the franchise expiration. Kayo mga kachika, ano ang opinion nyo ukol sa issue na ito? Huwag kalimutang i-comment sa comment section at syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat po sa inyong panonood.